what's up mga boss? AJ na naman po para sa panibagong vlog natin. Ngayong araw, paliliguan natin yung mga manok gamit ang wash out. Yan mga kaibigan. Wash out po yan, wash out intense. Ito yung ginagagamitin natin. So, itong wash out, meron po siyang permethrin and piperonyl butoxide at saka panthenol po, meron po siya. Saka yung importante dito, ito. Mas maganda to kasi meron siyang ingredient na eucalyptus fragrance para hindi makalapit yung lamok. Yes po. So isang 10 ml. Teka. Parang mas maganda at interesting yata na unahin nating pag-usapan ang tungkol sa bulate at paano naman ito maikontrol. Kaya ito na ang 4 methods para iwas bulate ang mga manok. Wanderings. Ang mga manok ay madaling mahawaan ng mga parasitic worms tulad ng gapeworm, roundworms at mga tapeworm. Bagaman hindi lahat ng mga species ng bulate ay nakakasira ng sistema ng manok, ang iba naman ay maaaring magdulot ng pagbaba ng timbang, hindi magandang produksyon ng itlog at kamatayan. Sa kabutihang palad, mayroong maraming mga paraan para masolusyonan ang problema sa bulate or worms, kabilang ang paggamit ng mga natural na paraan at mga worming medications. Sa vlog na ito, ipapakita ko ang 4 na methods sa pagtugon ng problema ng bulate o worms sa katawan ng manok. Kaya sana mapanood mo hanggang sa huli para additional knowledge mo na rin. By the way, marami na rin akong nagawang videos about tips and lessons sa pagmamanukan, kaya sana napanood mo. Paki-check mo na lang sa channel ko. Salamat! Ito ang Method 1. Finding symptoms and testing for worms. Sa method na ito, kailangan mong gawin ang 3 importanteng bagay para dito. Una, bantayan ang mga sintomas ng bulate sa iyong mga manok. Ang pinakakaraniwang sintomas ng infestation ng bulate sa mga manok ay abnormal, parang may bulating na naipot o dumi, madalas na pagtatae, maputlang comb or wattle, pagbaba ng timbang, maruming balahibo sa puwitan, kawalang gana, gasping o yung hinahabol ang hininga, pag-iiling ng ulo at pag-uunat, pakaunti ang pangingitlog at bigla ang kamatayan. Bantayang maigi ang mga bulate sa kanilang mga ipot o dumi at sa lalamunan ng mga manok. Pangalawa, alamin ang iba't ibang uri ng mga bulate. Kailangan mo lamang alalahanin itong mga uri ng bulate: sickle worms, roundworms, tapeworms, capillary worms at gapeworms. Ngunit hindi lahat ng ito ay pare-parehas ng papanganib. Kapag napansin mo ang isa o higit pa, maaari mong gamutin ang iyong mga manok gamit ang naangkop na gamot. Halimbawa, ang mga sickle worms ay karaniwan ngunit hindi karaniwan nakakasira sa kalusugan ng manok. Ang mga ito ay nakikita sa mga ipot o dumi ng manok at halos 1/2 inch or 1.3 cm ang haba. Ang mga roundworms naman ay karaniwan at nakikita sa mga madamihan na ipot o dumi ng manok. Maaari silang maging kasing haba ng 3 inches or 7.6 cm ang haba. Ang mga tapeworms naman ay bihira at karaniwang hindi nakakapinsala. Ngayon pa man, maaari silang maging sanhi ng kamatayan sa mga malakihang infestation. Ang mga ito ay mula sa 0.15 inch or 4.0 mm ang haba hanggang sa 9.8 inches or 25 cm ang haba. Ang mga capillary worms naman ay manipis at tulad ng sinulid. Ang mga ito ay hindi karaniwang nakikita sa mga ipot o dumi ng manok at halos 1/2 inch or 1.3 cm lang ang haba. Ang mga gapeworms naman ay hindi pangkaraniwan at nakikita sa mga ipot o dumi ng manok at nagiging sanhi ng pagkahabol sa paghinga, pag-ubo, paulit-ulit na pagnganga ng bibig at inuunat ang kanilang mga liig. At pangatlo, magpatulong sa veterinarian para itest ang ipot o dumi ng manok para sa worm egg count. Ang mga veterinaryo kasi ay gumagamit ng worm egg count bilang isang paraan ng pagdiagnose ng mga bulate. Bagaman maaari mong bisitahin ang veterinaryo at magpatulong sa kanila para sa pagbilang na ito, maaari ka ring bumili ng isang egg count kit at microscope upang matukoy ito sa iyong sarili.
Ang produktong ito ay may kasamang isang chart na nagsasabi na ang iyong bilang ay light, moderate, or heavy. Bantayan lamang na kung ilan lang sa iyong mga manok ay lilitaw na may mga bulate, malamang mahahawaan din ng iba at kaya't isang kawan ang dapat mong gamutin. At kung maaari, ipadala ang mga ipot o dumi ng manok sa isang veterinaryo kung ang iyong mga manok ay pabawas ng pabawas ang timbang o may iba pang mga problema na hindi nakikita sa palatandaan ng mga bulate sa kanilang mga dumi. Maaari kasi ditong nagkaroon ng mas nakakabahalang larger internal parasites na hindi nadadala sa mga ipot. So, yun ang tatlong bagay sa method 1 natin. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang method 2. Ang method 2 is deworming with natural methods. Sa method na ito, 5 na paraan ang pag-uusapan natin. Una, magdagdag ng food-grade diatomaceous earth sa pagkain para ma-dehydrate ang bulate. Ang diatomaceous earth ay ibinibenta sa anyo ng isang pinong puting pulbos sa karamihan sa mga ranch feed stores at online katulad ng Shopee at Lazada. Ito ay isang natural na dewormer na pinaniniwalaang makakapag-dehydrate ng internal parasites at bulate ng manok. Paghaluin lamang ang 1/4 cup or 85 grams na food-grade diatomaceous earth sa 35 ounces or 990 grams na pagkain ng manok. Siguraduhin na ihalo ito upang lubusan at pantay-pantay sa feeds nila. At ang diatomaceous earth ay ligtas naman para sa kainin ng mga alaga natin. Ngunit delikado sa tao pag nasinghot ang nasabing powder. Ang pangalawang paraan ay ang paglagay ng apple cider vinegar sa tubig nila. Magdagdag ng 1 kutsarita or 4.9 ml ng apple cider vinegar sa bawat 1 galon or 4 liters ng inuming tubig sa iyong mga manok. Bilang karagdagan sa mga benepisyo sa kalusugan ng mga bitamina at mineral nito, ang apple cider vinegar kasi ay isang mild antiseptic at mild antibiotic. Nangangahulugan nito na maaaring pumatay ng mga mikrobyo at bakterya at maiwasan ang mga bulate mula sa pamumuhay sa loob ng mga manok. Maaari rin itong itaas ang acidity ng tubig na makakatulong para hindi mamumuhay ang bakterya sa loob ng chicken gut. Ang pangatlong paraan naman ay ihalo ang giniling na bawang sa pagkain ng manok o tubig to boost immunity. Ginagawa ng bawang na hindi kaakit-akit ang mga bituka nila para sa mga parasitiko. So magiling ng 3 hanggang 4 na cloves ng bawang at ihalo ang mga ito ng pantay-pantay sa iyong feed ng manok. Maaari mo ring dikdikin ang ilang mga cloves ng bawang at ilagay ito sa tubig ng iyong mga manok. Ang bawang ay maaari ring magpapalakas ng immune system ng iyong manok at mga respiratory system naman. Isa pang natural dewormer ay ang pagbibigay ng ethnobotanicals sa mga manok. Kabilang dito ang ipil-ipil, betel nut, ubunga at buto ng papaya. Ang mga ito kasi ay mayroong anthelmintics agent na may kapasidad para patayin at puksain at agarang mapalabas ang bulate sa katawan ng manok. Ang ipil-ipil at papaya seeds ay mainam para mapaalis ang roundworms at tapeworms sa katawan ng manok. At ang betel nut naman or bunga ay mainam na dewormer para naman sa tapeworms ayon yan sa research ng DOST. Panglima na paraan ay ang pag-uulit ng natural na paggamot para sa 4 hanggang 5 araw. Hindi alintana kung anong uri ng natural na paggamot ang napagpasyahan mong gamitin. Mahalagang gawin lang ito ng palagi. Ang mga natural na paraan kasi ay lumilikha ng isang hindi nakakaakit na kapaligiran para sa mga bulating parasitiko. So ulitin ang natural na paggamutan tuwing 3 hanggang 4 na buwan para sa pinakamahusay na mga resulta. At pag hindi mo naman trip ang natural na pamamaraan, pwede ka naman sa method number 3. At ito ang worming with medication. Dito, may 3 batayan para sa method na ito. Una, alamin ang naangkop na gamot batay sa uri ng bulate or worms. So kung naipacheck mo ang iyong mga manok at tinukoy ang uri ng bulate, pumili ng isang naangkop na gamot para dito. Kung nagpunta ka sa isang veterinaryo, masasabi nila sa iyo kung anong uri ng bulate ang nasa iyong mga manok at ang pinakamahusay na gamot para dito. Kung hindi man,
Ang karamihan kasi ng mga gamot ay maaring mabili mo sa mga agri-vet supplies at mga online supplier, so magtanong ka lang. Ito naman ang mga importanteng laman or ingredients na dapat hanapin mo sa mga dewormer na plano mong bibilhin sa agri-vet supplies. At siguraduhin din na sundin ang mga tagubilin ng manufacturer para sa dosage. Merong tinatawag na piperazine. Ito ay ginagamit upang gamutin ang mga roundworms. So gayon pa man, hindi ito inaprubahan para sa anumang mga manok na nangingitlog at yung itlog ay pangkonsumo ng tao. Kaya bantayan din na yung ginagamit mo na dewormer ay may piperazine na kailangan din na i-match dun sa paggamit natin. Meron ding tinatawag na fenbendazole. Ito ay ginagamit para sa mga roundworms, mga sickle worms, mga threadworms at gapeworms. Meron din namang ivermectin at ginagamit ito para sa mga roundworms, mga threadworms at gapeworms. At syempre, merong albendazole at epektibo laban ito sa tapeworm, capillary worm, roundworms, gapeworms at sickle worms. Pangalawa, gawin ang deworming sa iyong buong kawan ng manok ng 2 beses. Ang mga gamot ay karaniwang ibinubuhos sa inuming tubig o injection. So matapos ang unang administration, ibigay ito sa iyong mga manok muli sa 7 hanggang 14 na araw o ayon sa mga tagubili ng produkto. Panatilihing malinis ang buong manukan kasunod ng pangalawang administration. Gawin din ang deworming 2 beses sa isang taon para sa malusog na manok. At muling ibigay ang gamot tuwing 3 linggo kung hindi tuluyang nawala ang mga bulate. Ito naman ang pangatlong paraan. Palit-palitan ang dewormer upang maiwasan ang drug resistance. Ang paggamit kasi ng parehong gamot ay maaring humantong sa resistance sa iyong mga manok at mabawasan ang kanilang pagiging epektibo. So para sa kadahilanan ito, kailangan mong palit-palitan ang 2 o 3 na gamot sa iyong deworming program. Halimbawa, gumamit ng gamot na A sa tag-araw at gamot na B sa tag-ulan at gamot na C naman sa masyadong malakas na tag-ulan. Iyon ang 3 mga methods. At ito naman ang panghuling method, ang preventing worm growth. Sa pang-4 na method na ito, meron ding 3 paraan para gawin ito. Una, linisin ng regular ang iyong manukan. Ang lupa ay maaaring mabilis na mapuno ng bakterya at mga parasitiko na lumilikha ng isang breeding grounds para sa mga bulate. Huwag hayaang maipon ang mga dumi at palaging panatiling malinis at walang dumi ang iyong buong manukan. Maglagay din ng droppings board sa ilalim ng mga dapuan ng manok sa gabi upang doon maiipon ang ipot o dumi ng manok. Pangalawa, makipag-ugnayan sa iyong lokal na opisina ng agrikultura upang talakayin ang deworming. Makipag-usap sa isang livestock at poultry technician at magtanong tungkol sa panganib ng mga bulate sa iyong lugar. Maaring irerekomenda ng mga technician ang pinakamahusay na timeline at diskarte sa isang deworming program, batay na rin sa iyong lugar na kinalalagyan ng iyong manukan. Maghanda rin sa pagbibigay ng mas maraming impormasyon at pictures sa technician hanggat maaari, kabilang ang worm egg count, ang uri ng mga bulate na nakikita mo, iyong lokasyon at ang buong manukan at ang pinapakain ng iyong mga manok. Pangatlo, limitahan ng 5% ang pagbibigay ng treats o snack ng iyong mga manok. Ang pagbibigay kasi ng maraming treats o snacks ay nakakasira ng dieta ng iyong manok. Ang pagbibigay ng labis na snacks o treats ay maaaring humantong sa mga problema sa kalusugan. Subantayan din na pagbibigay din ng treats sa lupa upang maiwasan ang contamination. So ayun na nga mga boss, yung 4 na methods para iwas bulate ang mga manok. Counting recap, sa method 1 napag-usapan natin yung finding symptoms and testing for worms. At sa method 2 naman, napag-usapan natin yung deworming with natural wet methods. At sa pangatlong method naman, ang worming naman with medication. At sa method 4, napag-usapan natin yung preventing worm growth. So ayun na po yung 4 na methods para iwas bulate ang mga manok. Ngayon naman, balikan natin yung pag-uusap tungkol sa pagdiligo sa ating mga manok. Ngayong araw, paliliguan natin yung mga manok gamit ang washout. Yan mga kaibigan. Washout po yan. Washout Intense. Ito yung ginagagamitin natin. So, itong washout, meron po siyang permethrin and piperonyl butoxide. At saka panthenol po, meron po siya. Saka yung importante dito, ito,
Mas maganda to kasi meron siyang ingredient na eucalyptus fragrance para hindi makalapit yung lamok. Yes po. So isang 10 ml, isang sachet, i-mix natin sa 2 galon na tubig. Naka-ready na siya. Okay, so gawin na natin. So, i-mix natin siya. Yan. So, ito na po guys. Lublog natin siya.